Plus. Balik ta diri sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon mga kabombo. By this time makakasama natin ating Bombo International Correspondent mula sa Australia, Sir Denmark sa Sweden. Ating alamin kung ano posible mga ginagawa na Australia sa ngayon na pwedeng kayang kopyahin ng Pilipinas para makasurpass nito epekto ng pagmahal ng produktong petrolyo. Sir Denmark, Sweden, sir, maayong gabi. Magandang gabi, sir. Magandang gabi, Bombo Kevin. Magandang gabi sa listeners ng Bombo Radio Butuan mula rito sa Australia. Oras namin sa ngayon is 9:20 ng gabi. Okay. Sir, pwede ba malaman, sir, kasi binawi na naman ng Iran yung kanilang mga pag-open umano, binalik yung mga restrictions sa Strait of Hormuz. First and foremost muna, sir, yung nangyari muna kahapon. Yung sabi nila malaya daw maka-pass through yung mga barko sa Strait of Hormuz. Ano yung naging reaction ng Australia kahapon, sir? Yung pagsabi kasi ng Iran, Bombo Kevin, na malaya maglayag, I'll take it as a grain of salt. Kasi nga dyan sa Strait of Hormuz, may mga nakakalap na mina na parang ang Iran, wala daw silang mapa kung saan nila nilagay. So ang mines sa dagat, maraming klase yan. Mayroong free floating, mayroon din magnetic. So ang nagpapasara sa Strait of Hormuz, hindi yung Iran, hindi yung Amerika, yung takot ng insurer. Walang insurance company na mag-i-insure isang barko na ang risk ay napakalaki. So yun ang problema. Tapos pangalawa, yung supply natin ang problema kasi binili ng mga shipping company sa mataas na presyo tapos biglang ibababa. Kasi titingnan ko rito online sa ngayon yung presyo ng langis. Nagsalita lang Iran, bumagsak agad ng 10%. So, bakyat kaagad ng 10% ang presyo. Kapag nagsalita si President Trump na bukas na, babagsak niya yung langis ng mga 12 to 15%. So, ganun kabilis, 10 minutes lang yan. So, yung pagbili ng shipper, tapos biglang bagsak ang presyo, hindi yan sila tutuloy sa country of destination, ipaparking nila in international waters para antay nila yung presyo na tumaas. Kasi lugi sila pag dineliver nila yan. Okay. So, negosyo pa rin lahat, sir? Negosyo pa rin kasi hindi naman ito Red Cross, Bombo Kevin, na libre. Yung ginawa ng Australian government to mitigate the cost of shipping, sinagot nila yung may tinatawag sila yung shipping cost. May sovereign guarantee ang gobyerno ng Australia to mitigate yung shipping cost. So tuloy ang aming supply. Yung ginawa din ng Prime Minister ng Australia, pumunta sa Southeast Asian countries, Singapore, Malaysia, and Brunei to secure our supply, yung crude. Kasi yung Australia supplies 95% ng LNG or liquefied natural gas sa Malaysia. Ang Australia kasi ang pangalawa sa pinakamalaking supplier ng LNG. Hindi ko alam ang Pilipinas bakit hindi ginagawa yun na makipag-usap sa Australia para yung supply ng natural gas is tuloy-tuloy. Pero kayo, sir, how about nung time na, yung ngayon na binawi na naman ng Iran, may changes ba sa mga decisions na ngayon ng Australia? Bukas makipagpulong si Prime Minister Albanese with the European Union. Pag-uusapan siguro yung security, yung kung magre-request sila ng presence ng Australia sa Strait of Hormuz. Bukas natin malalaman kung anong desisyon. Kasi yung problema dyan, nakikita ko sa Facebook, meron niya akong kadebate na kaibigan ko rin, friendly debate, na tuwing may announcement ng pagbukas ng Strait of Hormuz, lagi siya nagpo-post na bababa ng presyo. Sabi ko, wag mo paniwalaan kasi si President Trump, ibang sasabihin ngayon, iba bukas. So tama ako. Oo. Even niya kanina, sir, sa programa ko sa Bombo Hanay sa Udto, sabi ko talaga, temporary lang yan. Kasi even the Secretary of Energy ng Pilipinas, sabi niya, kung anong tweet ni Trump, may iba naman yan
magiging iba na naman ang presyuhan yan sa merkado, sa global market. Exactly. At saka yung pagkulang ng supply, Bombo Kevin, ngayon pa lang natin mararamdaman kasi yung supply nung Marso, ayan ay kinuha nung January. So it takes about 4 to 6 weeks to transport ang oil. Yung nanggaling sa Russia, kakarampot lang yun, 2 araw lang yun. So huwag natin paniwalaan yun. Sir, sa inyo ba may mga mula kahapon hanggang ngayon, madali lang ba nakakaabot ba mga ilang araw from the Middle East to pass through Strait of Hormuz papuntang Australia, sir? Ang barko kung may karga? Medyo galing ang binibili ng Australia kasi halos wala kaming refinery. We have only 2 refineries in Australia. Kamalasan, nasunog pa yung kahapon yung isa. Which supplies 10% ng aming refine. So meron kaming kulang again na another 10%. Nasunog kahapon sa Geelong doon sa Victoria malapit sa Melbourne. For some unknown reason nasunog siya. Pero balik na raw sa 80% capacity ngayong araw yung refinery. So yung aming refined fuel nanggagaling sa South Korea, sa Singapore, sa Malaysia, and even China. So, may ano ba? So far ba, sir? Di ba sabi ng US may mga Iran-linked ship na nasa Indo-Pacific sa ngayon. Anong tingin mo diyan, sir, sa mga ganyang mga usapin? Posible ba nilang atakihin yan? Posible ba nilang ganyan ba, sir? Madali sabihin, kaya lang we have to imagine yung Pacific Ocean ay napakalawak or even the South China Sea napakalawak. At saka hindi lahat yan nakikita kung kapag pinatay ng barko, yung tinatawag na dark fleet ang kanilang tracking. So hindi yan makikita ng US Navy. US Navy can only do so much. So ang tanging paraan nila para maharang yan dyan sa Strait of Hormuz mismo kasi malit lang yung area na kanilang babantayan. Ang 80% kasi ng Iranian crude ay binibili ng China. So, yun ang ayaw ng Amerika kasi sa mata ng Amerika, ang Iran is under sanction. So, it's either attack ship kaya or it's either may kargang petrolyo? Petrolyo yan, Bombo Kevin, kasi tandaan natin, ang China itself ay nagkukulang ng 11 million barrels of oil, crude oil per day. Ang kumikita rito, Amerika. Ito sa gulo nito kasi yung ginagamit na petrodollars yung sinasabi ko. At saka may bago ngayon yung West Texas Intermediate na kung saan ang US lang ang may technology to extract yung tinatawag na shale oil. Hindi ito crude. Ito ay galing sa bato na kung saan parang sweet ito. Ito yung malapot na ito rin yung langis ng Venezuela. Napakarami nito. So sila ang kumikita sa ngayon. Pero pero yung tingin mo sa ang yung Iran, sir, yung pera na pambili niyan, sabihin natin itong nandito sila sa Indo-Pacific region nakaparking, sir. Yung pera na pambili niyan, is it US dollar pa ba? It's a barter. Bali, ibibigay ng Iran ang langis heavily discounted tapos ang kapalit nun armas. Barter trade sila. Okay. Pero delikado yan, di ba, sir? Kapag balik nila sa Iran. Pwede mo naman padaanin ng armas overland to Iran from China. So, hindi pa rin kontrolado ng Amerika. Madali lang magsalita si President Trump. Kailan maraming paraan. May mga international arms dealer tayo. So, it's a very complicated thing. Ang kawawa rito tayo. Okay. Oo nga. Hindi naman pwedeng ilagay niya dyan sa mga tanker ships na yan. So, sa ibang paraan para makapunta o maihatid sa Iran yung mga armas. That is correct. Kung maalala mo, yung mga air defense system ng Iran nang umatake ang US, even doon sa Syria and yung Venezuela, are Chinese system. Kaya lang hindi gumana against the American F-35s. Okay. Sir, bilang mga Pinoy dyan sa Australia,
Heavily affected ba kayo, sir, same like the normal na mga Pilipino sa Pilipinas, itong paglala ng conflict sa Middle East? Ibang klase ang effect sa amin. Yung gasolina, yes, affected kami. Baka sabihin ng mga tao dyan na, it's only $50. Pero $50, you have to imagine, maraming mabili nun. So, ganon din yung katumbas nun. Yung pangalawang effect niyan, yung inflation dito. Kapag tumaas ang inflation, ang gagawin ng Federal Reserve Bank of Australia or katumbas sa Central Bank ng Pilipinas, ay tataasan ang interest rate. Kapag tumaas ang interest rate namin, kapag kami may mga home loan, tataas ang aming binabayaran sa bangko every month. So, nababawasan sa aming kita yan. Pangatlo, yung aming pension fund na ini-invest sa stock market. Pag bumagsak ang stock market dahil sa gulo na ito, buwababa rin yung pension fund. Kapag ikaw ay nag-retire ngayon, malaking kawalan yun. Ilang libo rin yun. Anong ginagawa ng Australian government na maging patas lahat, sir? Yung kanilang action, sa Pilipinas, targeted lang man yung binibigyan ng tulong. Sa inyo dyan, paano? Para patas, Bongbong Kevin, yung lagi kong sinasabi na bawasan ang excise tax at saka yung VAT or GST ang tawag namin dito. Ang ginawa ng federal government, kinalahati yung excise tax and GST sa gasolina. So, lumalabas na sa ngayon, bigyan kita example, ang aming unleaded is $2.80 ang unleaded. That is around 91. Binawasan ng 36 centavos. Mantakin mo kung hindi binawasan, that is $2 plus. Ang aming diesel sa ngayon, on average $3. Kung walang bawas yun, $3.36. So, malaking bagay. Bakit hindi ginagawa? Sa tingin mo lang, bakit hindi ginagawa yan sa Pilipinas? Ayaw ni Recto. Ayaw ni Batman? Ayaw ni Batman. Ang ano dyan kasi, Bongbong Kevin, yung lagi nilang sinasabi na mawawala ng kita ang gobyerno. Partly correct. Kaya lang, kung ita-targeted tulong mo yan, halimbawa, mga jeepney drivers, I get it. Everybody needs help. Pero dapat lahat. Kasi pag tinarget mo yung fuel, that trickles down sa pinakamahirap sa lipunan. Kasi ang effect niya sa pagkain, hindi tataas. Kailangan ng tao kumain. Ang problema sa ating mga politiko, karamihan sa ating politiko, hindi naman naranasan na mahirap eh. Karamihan pinanganak na mayaman kasi ang political system natin minamana. Sa ganito, sir, it's the government ang dapat na umaksyon. It's the government na dapat umaksyon. Yung mga sinabi ko dyan, kukunti lang naman yung, naalala mo, Bongbong Kevin, yung isa ko pang proposal dyan na dapat yung mga bus company dapat bigyan na hindi naman take over, yung parang kausapin ng gobyerno para to give free ride. Medyo ginagawa na. Pero it was too late. Sinabi ko ng Marso pa eh. Pero hindi lahat ginagawa. Yung sa mga mall, para sa energy conservation, even the 4-day work, or mas okay pa nga yung Department of Energy, mas ilang araw na lang sila sa work, sir, pero okay pa rin yung sweldo nila. Mayroon pa silang hindi ginagawa dyan, yung daylight saving time na kung saan palitan nila yung oras, yung alas 6 gawin nila alas 5. Ginawa na yan nung ilang beses na dyan sa Pilipinas. It works. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit napakabagal ng ating gobyerno sa ngayon. Actually, kung sa bagay, lahat ng naging gobyerno sa Pilipinas mabagal naman, so walang bago. Even nga, ngayon pa lang, kanina ko pala nakita na may isang congressman na nag-mention about Gloria Macapagal-Arroyo's action last 2009. So, we're talking about it, parang March pa yun, sir, early April, na pwede naman gawin talaga ng isang pangulo yan. At hindi naman siya permanent. Temporary lang yung iko-control niya, yung presyuhan. Kasi kawawang-kawawa naman talaga yung mga tao sa ganitong mga usapin. Pwedeng temporarily, pwede nilang stabilize ang presyo na is to guarantee the shipment. Tulad ng ginawa ng Australian government na to guarantee the shipment to mitigate the cost ng shipment. Kasi nga takot ang mga insurer. Pero bakit kayo, sir, hindi ba kayo kumuha sa ibang area?
Middle East pa rin? Kumukuha kami sa Asia refined. Wala kaming refinery. Dadalawa yung refinery namin, nasunog pa kahapon yung isa. So isa na lang. Okay. Sir, ano yung nakikita nyo sa, di ba ang US again temporarily lift the sanction on Russian oil stranded at sea? Bakit kaya? Yung ano yun binigyan tayo ng special permit kasi nga nakikita ng Amerika na, again, it boils down to China, na kapag inipit masyadong Pilipinas, lalapit tayo sa China. It's still geopolitics. So, damn if you do, damn if you don't. So, yung permit dun sa Russia expired last April 11. So, dapat ang ating gobyerno makipag-usap sa Amerika na bigyan ulit tayo ng special permit just to mitigate the cost. Kasi nga, pag naghirap ang Pilipinas, ang China, transactional yan. Hanggang May 16 na daw sila. Diba? Tama? The waiver expired at April 11, pero pwede na sila hanggang May. So, pero, di ba sir, kung na-monitor mo, kayo ba pag ganyan, need nyo pang get ng approval sa Estados Unidos? Kasi sa Pilipinas, naghihingi pa tayo ng approval sa US kung kukuha ng Russian oil, sir. Kailangan mo ng approval sa US. You can buy Russian oil, pero ang balik niya kapag hindi ka nagpaalam sa Amerika, ikaw naman isa-sanction. Ang ginawa ng Australia, hindi kami bumibili ng langis sa Russia. Bumibili kami as far as Angola, as far as Amerika. Pero yung American... So may mga paraan kung talagang gugustuhin ng Philippine government. Hindi ito na limited ang supply. Kasi 20% lang na, ito lagi kong sinasabi, 20% lang naman ang naharangan, meron ka pang 80% You go somewhere else. Tama. Di ba? And kung ginawa siguro, sabi kasi nila, marami yung mga papel kailangan sa US. Kailangan ganito, kailangan ganyan. So, siguro naman, almost the whole month of April, kaya talagang gawin yon kung gugustuhin, sir, di ba? Kung gugustuhin, hindi ko alam bakit ang ating Energy Secretary mas madalas pa sa TV kaysa maggumawa ng trabaho. So, hindi ko alam. Pero monitoring mo, sir, again, monitoring mo, by the time na sinabi na walang assurance kung mag-pass through ka sa Strait of Hormuz, nagmahal ba ang per barrel ngayon ng oil? Ang WTI, yung West Texas Intermediate is 10.8 ang binagsak in percentage. Nasa $83 sa ngayon. Ang Brent nasa 90, bumagsak siya ng 9%. Tapos yung ang Abu Dhabi crude, bumagsak ng 9.9, nasa 91 sa ngayon. So kung sa Brent, the global oil benchmark, sir, 90.38? 90. Ito ay umiiba every 10 minutes. So, huwag tayo magbunyi. Kapag nagsagtag balakan niya, huwag tayo maniwala. Kasi every 10 minutes, nagpapalit ng presyo yan. Pero ever since naman March, this is the lowest so far. Mas mababa pa kanina. Kaya lang, nagsalita kasi si Trump kaya nag-iba na naman. So, huwag tayo maniwala. Yung kapag nagbati na talaga sila, ang problema kasi Bongbong Kevin sa Iran, ang pinaka-maximum nilang pwedeng ibigay na leeway sa Amerika, hindi sapat sa minimum na hiningi ng Amerika. So, hindi talaga sila magkasundo. Halimbawa, yung enriched uranium na meron silang allegedly na 400 kilos, nasa 60% na Konti na lang weapons grade na. Meron pa silang 2,000 plus na low-grade uranium. So, talagang it's a no-no pagdating ito sa Amerika at sa Israel. So hangga't hindi ito na-resolve ang nuclear question, hindi ito matatapos. Kasi even though na may ceasefire yung sa Iran, pero nandyan kasi yung Lebanon, sir, di ba? Nandyan ang Israel. Ang Israel is fighting for its survival. At saka mantakin mo, the enemy of my enemy is my friend. Yeah. Saudi and Israel are behind this para durugin si Iran. Pero sa tingin mo, Monday daw sa Lunes, may another set of negotiations and the target is end the war. Kaya?
Sa tingin ko hangga't hindi bumaba sa pwesto si President Trump, which is 2 years from now, hindi matatapos to. At saka kung sakaling matapos man ito, halimbawa, for argument's sake, kung nagpermahan sila ng peace deal sa Monday, yung mga infrastructure na nasira, hindi naman kaagad-agad babalik sa normal ang presyo natin. It will take years to recover. And they have different agenda. Magkaibang agenda talaga nila. Exactly. Si Israel is fighting for its survival. Si President Trump is transactional, so negosyo. Diyan naman sana sa atin sa Pilipinas, dapat pinag-uusapan na natin yung energy security kasi maging leksyon to sa national leadership. Ang problema kasi sa ating congressman, sa mga congressman, more than half dyan, wala namang muwang sa nangyayari sa buong mundo. Katulad ng material ko na sinasabi, ngayon na nila naisip na pwede pala ganito. So dapat dyan yung ating energy mix medyo palitan na. Gradually, hindi ko sinasabi bukas. Halimbawa, yung present energy mix natin sa electricity is 56% coal. It's a big no-no. Kasi nga, ang shipment ng coal, gagamit pa rin ng diesel yung barko. So, mamahal pa rin. So, dapat, it's a combination of nuclear and green energy ang pinag-uusapan natin. Sa ngayon kasi, kung purely green, it's a big question kasi mahal pa rin ang mga solar at wind power. So, ang cheapest option mo is nuclear power. Ngayon, marami naman siguro magsasabi dyan, bakit nuclear delikado? Ilan bang pinatay ng nuclear power plant? Compare sa pinatay ng coal power plant. Sa tingin nyo kaya hindi kayo lumilinghap na maduming usok dyan sa pinoproduce ng coal power plant? And itong mga nangyayari, sir, no, sa Iran, na even though yung mga matataas nila mga leader ay namatay, pero at bago na yung may mga bagong nakaupo dyan sa kanila, isa lang yung stand nila, no? And parang may alas talaga sila against Israel and Estados Unidos. Ang lahat na itong kaguluhan nito, mayroon kasing click dyan sa Iran na yung religious leaders nila, yun ang problema. The rest of the Iranian population, iba naman ang pananaw, even their military. Merong Iranian army talaga. And parallel to that, yung Iranian, yung Republican Guard, ito yung pinaka-elite na parallel ito para bantayan ang Iranian army. This is for the region survival. Kung pansinin mo sa report, ang mga binobomba ng Amerika, hindi ang Iranian army, yung Republican Guards. Kasi ito yung hardcore. May bagong pinalabas na mensahe yung kanilang supreme leader na nag-warning that the Navy ng Iran ay tatayo, ready na ipalasap sa kanilang mga kaaway ang mapait na mga pagkatalo, sir. Ang problema dyan sa Iran, Bombo, Kevin, hindi ang kanilang military, ang cyber warfare. Kapag ang China and Russia ay binigyan sila ng kaalaman, full information about how to conduct cyber warfare, tagilid tayo, even the US. Kasi nga, ang damage it will create. Hindi sila mananalo in the long run, kaya lang the damage it will create sa economy matindi. Okay. Wala, kawawa pa rin yung Pilipinas pag ganyan, sir. Even pala kayo din sa Australia, no? Pero at least kayo may mga ginagawang napi-feel ng lahat mga nakatira dyan sa Australia, pero sa Pilipinas parang wala pa talagang main solution or mas malaking band-aid solution for this talaga, sir, ha? Distracted kasi ng ating gobyerno. Siyempre, busy sa impeachment niya, di ba? Pero that is another story kasi nga, ang impeachment has to go on. Pero sana yung executive branch na legally, wala namang kinalaban doon sa impeachment, pero alam natin meron, dapat mag-concentrate sila dito sa crisis. Upuan talaga, no? Tapos, everyday siguro. Kayo dyan, sir, everyday may mga meeting, yung mga malalaking yung mga leaders niya dyan? Bibigyan kita isang example. Yung aming Prime Minister kararating lang kahapon galing sa Southeast Asia para to secure energy deal at saka yung Premier or Governor of Western Australia ay nag-announce last week. Western Australia will create its own fuel reserve.
So ganon sila mag-isip. Ito on top ito sa fuel reserve ng gobyerno ng Australia. Sige. Sir Denmark, Sweden, Sir, daghan kayong salamat, Sir. Maraming salamat, Sir, sa mga update mula dyan sa Australia at sa mga pananaw nyo rin, Sir, sa pag-compare natin sa mga ginagawa ng Administrasyong Marcos and government of Australia regarding nitong problema, Sir, sa Iran, laban bawi sa Strait of Hormuz so far, Sir. Salamat, Sir. Ang isa pa pala bubukin Yes, sir. Yes, sige, sir. Siguro, yung isa pa siguro problem dyan kasi si congressman, si senador, tsaka mga politiko may pambili kasi ng gasolina. So they don't feel it. So sana maintindihan nila yung common tao. Hindi pa natapos, hindi pa siguro nagasto lahat yung nasa maleta rin, Sir. Siguro. Sige, Sir. Salamat, Sir, sa time po. Magandang gabi po sa inyo, Sir. Magandang gabi. Mr. Denmark Sweden, mga kabombo at Gabombo International Recording Correspondent